Baby Francis! Hi mga kalove! Ako po pala si Ulysses, ang bite ni Ate Ray Diliga. Ako din Francis, ang gwapo perdiuso. And we are the family laughing. Kung bago ka pa lang sa aming channel, Don't forget to subscribe. So ngayon po mga kalabis, nababasa niyo po sa title. Yes. Ngayon po ay preparation po sa balik eskwela po ni Giselle. Dahil ma'am, for first year high school na po siya. Ayan, first year high school. Naalala ko dati mga kalab nung when I was graduated at elementary mga kalab. Siyempre, kami na magka-classmate po. Kami lahat po ay talagang nag-enroll at nag-brigada doon sa Magallanes National High School, Agusan del Norte. Ipapa-enroll natin si Giselle at ito po si Giselle! Ay, nakalab! Yay! So, meron na po kaming high school. So, first year high school na po si Giselle. So, ano ang feeling, Giselle, na mag-high school ka na? Na-high school ka na? Masaya. Salamat po ko ni Kuya o ni Ate. O di mama. O gilublo. Yun. So, nagpapasalamat lagi daw si Giselle kay ate, kay kuya, kay mama, kay lola. Giselle, pasabi ko mo may isang si pag-thank you sa imong kuhan. Mga classmates, mo na kasi manatakot ako mga karno kasabihin ng teacher na okay Giselle, magpasalamat ka sa anong dapat pasalamat ang classmate mo. Baka sabihin ni Giselle, salamat ako kay mama, kay kuya, kay ate. Pero by the way mga kalab, yun po, masaya kami dahil dahil high school na po si Giselle at sana Sel, ayusin mo yung pag-aaral mo dahil hindi lang kami umaasa, pati na din po ang mga viewers natin, mga kalab fans. So dapat talaga kailangan mong pagbutihin kasi kung kapag nalaman nila na hindi ka nag-ayos na pag-aaral mo, ibabash ka nila. O, diba? Kaya, pagbutihin mo, Giselle. Diba? Andiyan na papasok ang mga crush. Pero, normal naman yung crush, B. Pero, lagi lang talaga tatandaan na hindi pa talaga muna. Kasi hindi mo iwasan. Okay lang sana kung ganito ang mukha. Kasi wala magka-crush. Pero ganito ang mukha, mga kalab. Ang dami magka-crush, mga kalab. Kaya, pasalamat talaga sa Giselle. Hindi ganito ang mukha niya. Pero ngayon po mga kalab ay punta tayo ngayon doon sa La Union National High School, Cabadbahan City dahil magtatanong muna tayo kung ano yung mga requirements para makuha natin doon sa kanilang sa elementary, sa Dahican Elementary School. Yes. So ano pa natin nyo? Let's go! So ngayon po mga kalabis, nandito tayo sa dating eskwelahan po ni Giselle sa elementary. So pasok tayo dito dahil kapag-isipan namin, pupunin na lang siguro namin yung Form 137 para dire-diretso na mga kalab pang high school ni Giselle. Sa Dahican Elementary. So pinuntahan namin si Ma'am Idlowen dahil kunin po yung pang-requirements po ni Giselle. Ito po yung teacher ni Giselle. Sige sir, ma'am. Cheren! So, ito na po yung Form 138 ni Giselle. So, Form 138 lang po binigay, di pa po yung 137 dahil ipoprovide lang daw po yun ng school at magsasabi daw po. So, ito po yung requirements mga kalab para mapa-enroll natin si Giselle. Yan. Tapos yung birth certificate niya. So, let's go! Andito na po tayo sa La Union National High School at dito po natin papaschool si Giselle. Same po sila ng school po ng kanyang ate na si Ate Marian. So, ayan mga kalab, yay! Na-enroll na po si Giselle sa grade 7 at supportive mother po ni Giselle, hindi mawawala si Ate Geraldine. So, yes. So, si Marian po is nag-enroll po siya kaninang umaga mga kalab. Kaya, ayun mga kalab, antay na lang po natin na papasok si Giselle po. Lunes pa na eskwela nila dahil Lunes? Ngayong Lunes mga kalab. Thanks God na pag-enroll na po si Giselle.
mga kalab ay bibili naman po kami ngayon ng tela po para gawin pong uniform po ni Giselle. So bali dalawa yung ipapagawa natin na uniform po ni Giselle. At kami lang muna ni Francis yung bibili. Si Giselle is sasama lang natin siya kapag nagpapatahi na tayo ng kanyang uniform. So punta na po tayo ngayon sa Badbaran City. So, bumili kami ng 3 meters po na tela para ipagawa po. Masayang nagtutuon sa resulta sa iyong So, nakabili na po tayo ng tela. Bibili muna tayo ng pangdagdag po na notebook ni Giselle dahil kulang siya mga kalab. Kalab, ngayon po ay magpapatahi na po kami ng uniform ni Giselle at ito po yung binili ko sa kanya po na uniform. O, di ba? Pero meron po siyang dalawang uniform po noon, nakasyang-kasya pa po sa kanya. Kaso di nga lang siya masyadong puti na, pero lalagyan natin to siya ng Zonrox or chlorine mga kalab para mawala po yung anik-anik. At ito po yung nabili naming tela po para gawin pong saya ni Giselle. So dalawa yung namin para syempre iba-iba mga kalab. At ito, tatlo po yung uniform ni Giselle. At dinagdagan ko po yung kanyang school supply mga kalab. Ayan. Tapos mga notebook. Tapos yellow pad. Ayan pa mga kalab. Ball pen. Tapos, nagbili din po ako ng hook and eye din yung zipper po na dalawa para dito sa ating saya mga kalab ni Giselle. At binilhan ko po si Giselle po ng medyas, tapos yung kanyang baunanan. Lupin mo natin. Yan. So, meron na siyang mga kalab. Diba? Si Giselle po nagpili niyan. Diba? Kiss ganun. Eh? King ko graphic. Tara na, no, detect.
Ito po yung mga school supply ni Giselle. Ayan. Nakuhaan eh. Ay, wala eh. So ngayon po ay pupunta po tayo ngayon dito lang sa amin na lang kami, dito na lang po kami magpapatahi mga kalab sa amin. Doon sa suki namin sa malapit sa Bukuhan. So let's go! Dapat sa po So, pumunta na kami dito sa lugar namin. So, di nila mga kalab kasi iba yung tinatahi nila is pang Magallanes National High School at Orius po mga kalab, tapos pang elementary. So, yung papasukan kasi ni Giselle na school is nasa part lang siya sa Cabanatuan City. So, try natin doon sa Cabanatuan City magpapatahi. Unggoy. So, ayun mga kalove, nakadating na po kami dito sa bahay. So, naano na po si Giselle, nagpagawa na po kami ng uniform po. At di po maano po yung uniform ni Giselle, masusuot niya po ngayong Lunes dahil expected mga kalove, dahil sobrang expected po dahil meron pong nagpatahi po kay auntie na madami, kaya sila yung mas nauna at tayo yung mas nahuli. So, syempre, uunahin talaga yung nauna talaga. So, mga estimated po na date is mga August 9 or 10 ata. Basta tawag lang po si auntie. Kaya yun po, expected talaga siya dahil sobrang dami po na back to school. Tapos, pumunta kami kanina la auntie, wala siya kanina. Tapos, ngayon lang po talaga mga alas 5 po talaga ng hapon. At, sad to say mga kalab, yung nabili po natin na uniform ay hindi na daw ito yung ganito na uniform po dahil meron pong bagong uniform daw po ang La Union National High School at dapat uniform po talaga ang uniform nila. Di ba yung blouse? Ayan, so ito, nabili namin siya mga kalab. Akala ko okay po yung ganito. Kasi ito daw, hindi na daw to pwede makalaw kasi nagbago na daw. Lalagyan daw dito ng mga rebete-rebete at dito at yung sa bandang dito is hindi na daw siya pa ganito. Basta nag-iba na daw po makalaw kasi pang elementary daw to yung mga ganito. So buti nilang po is isa lang po yung nabili po namin ni Giselle. At meron siyang dalawa na noon pa lang tumakalab na okay pa din naman siya. So akala ko magagamit siya sa high school. Pero siguro gagamitin na lang siguro ito ni Giselle
kunwari kung sobrang basa talaga ng kanyang uniform, di ba? So, yung gusto ko sana is okay lang sana na ganito daw mga kalab. Pero iba na daw yun mga kalab, hindi na daw ganito yung uniform. Nagbago na daw mga kalab. Bali, dalawang saya, tapos dalawang blouse din po, tapos dalawang necktie, yun po, tapos may mga rebate pa na ganun. Si auntie na lang po yung bibili po sa tela, binigyan na lang namin siya ng pera para hindi na kami mahasil pa. At yun po, papasok po si Giselle na hindi naka-uniform, di ba? At sana maintindihan niyo po dahil sobrang dami po talagang nagpapatahi sa kanya. Doon naman din po kami sa sa amin. Mga August 9 or 10 na lang po makaka-uniform si Giselle. At Lunes po ay pasokan na po nila Giselle. At sobrang happy ko mga kalab dahil natupad yung pangarap namin ni Francis na ito mga kalab, wala naman talaga, ito mga kalab, ito lahat ay hindi inaasahan talaga sa lahat na nangyayari sa buhay namin. Kasi kami nagjujowa-jowa lang po kami. Tapos ako, hindi ko man in-expect na magtatagal kami ni Francis or magiging kami talaga dahil gwapo naman siya, diba? At alam niyo naman kapag sa gwapo ay babaero. Pero iba pala si Francis, hindi siya ganun. Siya yung lalaki na napaka-responsibilidad. Hindi siya, kapag nag-edit ako ng vlog, siya na lahat ng mga gawain dito sa bahay sila Giselle. At hindi po under ang tawag dyan, kundi yan po ay may siguro mahal lang talaga ako ni Francis kaya ginaganon niya ako. At syempre, di naman din mag-ano si Francis dahil hindi naman ako pahiga-higa lang ganyan dahil kapag nag-vlog kami, nag-edit ako ng vlog. So parang timbang lang talaga. At hindi kami kukwenta kung ano yung mga nagawa namin. At never namin pinaramdam sa isa't isa na wala na kaming gana, ganyan. Kasi syempre, ganun talaga sila, relasyon talaga. Kaya naging kayo para partner in crime kayo sa lahat ng mga problema sa buhay. Yun po ang base sa na-experience namin sa ngayon. At di namin in-expect mga kalab, wala din naman sa na ito pala yung plano pala talaga ni Papa Lord, ni Papa God, na makapag-aral kami ng isang bata. At happy ako dahil tagumpay yung plano namin. At sana asahan natin si Giselle mga kalab na makapagtapos siya para syempre malayo ko niyang marating at para ma-provide niya din po yung pangangailangan niya kapag siya ay matanda na, nasa saktong edad na talaga. Ayun. How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you.